Magandang araw sa inyo. Bago tayo magsimula, isang babala muna. Ang story na ito ay may kasamang nakakadisturbong mga detalye. Kung madali kang maapektuhan, maaring hindi ito para sa'yo. Pero kung handa ka sa isang madilim at tunay na misteryo, manatili ka. Dahil itong kwento ay siguradong mag-iiwan ng marka sa isipan mo. Ngayon, kung mahilig ka sa kakaiba at misteryosong mga kwento, nasa tamang lugar ka. Kaya kung interesado ka, pakiclick ang like at subscribe sa channel at i-turn on ang notifications para hindi mo ma-miss ang mga susunod na uploads. Simulan na natin. Noong May 20, 2021, bandang 2:00, si Ray De La Cruz, isang 39 years old na pastol ng baka, ay nagpapakain ng kanyang mga baka sa damuhan nang bigla niyang maamoy ang isang mabahong amoy. Dahil sa pag-aalala at kuryosidad, sinubukan niyang hanapin kung saan nanggagaling ang masangsang na amoy. Agad siyang natakot at napatigil nang madiskubre na may isang bangkay ng tao na bugbog at labis na pinaghirapan. Hindi na makilala ang mukha ng biktima. Sa sobrang takot, agad tumakbo si Ray papunta sa pulisya upang i-report ang nakakatakot na natagpuan nang hindi na siya nagtagal pa sa lugar. Pagkalipas lamang ng 30 minuto, dumating na ang maraming pulis at mga opisyal sa pinangyarihan at agad nilang nilagyan ng harang ang paligid. Agad na inirehistro ang kaso sa tanggapan ng Criminal Investigation and Detection Unit ng Quezon City District. Pagdating ng mga investigador sa lugar, agad nilang sinuri ang bangkay at ang paligid. Wala silang natagpuan na anumang gamit ng biktima. Wala itong cellphone, pitaka o kahit anong personal na pag-aari. Ang tanging pahiwatig ay ang mga sugat at pasa sa katawan ni Ebing na nagpakita ng matinding pananakit bago siya pinatay. Ang mga sugat sa katawan ay pinamumugaran na ng mga uod at may mga dumi rin sa paligid ng bangkay. Ang mukha at ulo ng biktima ay tinakpan ng mga sanga, tandang sinubukang itong itago. Malinaw na malupit at marahas ang sinapit ng biktima. Nang inalis ng mga investigador ang mga sanga, tumambad ang mukha na labis ng wasak at pinaghahampas hanggang sa hindi na makilala ang biktima. Base sa lagay ng katawan at init ng panahon, tinansya ng mga investigador na 2 araw na ang nakalilipas mula nang bawian ng buhay ang biktima. Bukod sa matinding pinsala sa ulo, may mga sugat din sa masalang bahagi ng katawan. Isang patpat ng kahoy ang nakabaon sa ari ng biktima. Ang tanging pahiwatig tungkol sa pagkakakilala ng biktima ay ang mga tattoo sa magkabilang braso, isang hugis diamante at ang isa naman ay may nakasulat na isang. Wala silang natagpuan na anumang pitaka, cellphone o anumang pagkakakilanlan sa paligid maliban sa mga duguan at maruruming kasuotan. Kasama rito ang isang duguan na checkered na pajama, isang puting t-shirt, asul na brief at isang itim na pambigkis. Pinaghihinalaan ng mga pulis na ilan o lahat sa mga ito ay pag-aaring ang biktima. Naisip ng mga otoridad na maaring isang pagnanakaw na nauwi sa krimen o isang krimen ng matinding emosyon ang nangyari, batay sa sobrang karahasan na dinanas ng biktima. Subalit ang pangunahing layunin ng pulisya ay malaman kung sino ang biktima. Ang pinakamalaking pahiwatig ay ang mga tattoo sa mga braso niya. Makalipas ang ilang minuto, nagsimulang magtipon ang mga osisero at mga dumadaan sa paligid ng pinangyarihan. Karamihan ay nagkukuha ng litrato, nag-uusap ng malakas at tiyak na ipinutost sa social media ang mga nakita. Habang nagaganap ito, isang kinakabahang lalaki ang lumapit sa isa sa mga pulis. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Dong. Sa gulat ng lahat, sinabi niyang kilala niya kung sino ang bangkay na natagpuan. Ayon kay Dong, ang biktima ay si Nuru Bitria na mas kilala sa alias na Ebing Mayor.
Bagamat may pagdududa ang mga pulis sa kanyang pahayag, pinakinggan pa rin nila siya dahil si Ebing Mayor ay inirehistro ng nawawala na sa loob ng 3 araw. Si Ebing Mayor ay isang 21 years old na transgender man na ipinanganak na babae pero kimikilala sa sarili niyang lalaki. Isa siyang content creator na may higit sa 70,000 followers at aktibong nagpo-post sa TikTok kung saan nakakuha siya ng maraming fans. Bukod dito, siya ay isang proud member ng LGBTQ community. Kilala siya bilang palakaibigan at marami ring kaibigan. Ayon sa kanyang ina na si Cherry Tria, si Ebing ay masipag, responsable, at palaging nagpapadala ng pera para matulungan ang kanilang pamilya. Itinigil pa nga niya ang kanyang pag-aaral upang makapagtrabaho at masuportahan ang kanilang kabuhayan. Naging dishwasher at waiter siya sa mga restaurants at pumasok sa iba't ibang trabaho. Sa mga nakalipas na buwan, nakatira siya sa Pampanga kasama ang kanyang kinakasama. Ngunit nagkaroon sila ng pagtatalo kaya umuwi muna siya sa Quezon City noong May 14, 2021. Noong May 17, 2021, sinabi ni Ebing sa kanyang pamilya na lalabas siya upang uminom kasama ang kanyang matalik na kaibigan mula pagkabata na si Sander Gala Cruz. Kasama rin nila ang isa pang kaibigan na si Crystal. Bandang alas 11 ng gabi noong May 17, 2021, nakita pang sumasakay si Ebing Mayor sa isang puting kotse na tinatakbuhan ni Sander Gala Cruz. Kasama rin nila sina Crystal at isang lalaking nakilalang Roger Guillem. Ayon sa CCTV footage, umalis sila at tumungo sa isang bar kung saan sila uminom at nagpalipas ng oras. Sa bar, makikitang masaya pa si Ebing, nakikipagkwentuhan at nagtatawanan kasama ang mga kaibigan. Ngunit matapos ang ilang oras, lumabas sila ng bar at muling sumakay sa puting kotse ni Sander Gala Cruz. Simula noon, hindi na muling nakitang buhay si Ebing. Kinabukasan, hindi na siya nakauwi sa kanilang bahay. Agad nag-alala ang kanyang ina dahil palaging sinasabi ni Ebing kung saan siya pupunta at hindi rin siya nawawalan ng komunikasyon. Ilang beses siyang tinawagan at tinetext ng kanyang pamilya, ngunit hindi na ito sumasagot. Sa mga nakasunod na araw, ipinalakad na ng pamilya ang balitang nawawala si Ebing at nagsimula silang maghanap sa kanya. 3 araw makalipas, natagpuan ang bangkay sa damuhan malapit sa isang kalsada sa Quezon City. Hubot-hubad, puno ng sugat at halos hindi na makilala o pangalanan. Pagdating ng mga investigador sa lugar, agad nilang sinuri ang bangkay at ang paligid. Wala silang natagpuang anumang gamit ng biktima. Wala itong cellphone, pitaka, o kahit anong personal na pag-aari. Ang tanging pahiwatig ay ang mga sugat at pasa sa katawan ni Ebing na nagpakita ng matinding pananakit bago siya pinatay. Sa forensic examination, lumabas na siya ay binugbog, sinakal, at pinahirapan. Dahil sa kawalan ng personal na gamit, lumukas ang hinala ng mga pulis na maaaling may kinalaman sa kanyang malalapit na kakilala ang nangyari. Agad nilang tinawag para sa investigasyon si Sander, ang matalik na kaibigan ni Ebing, dahil siya ang huling taong nakikitang kasama ng biktima. Sa una, itinanggi ni Sander na may kinalaman siya sa pagdawala at pagkamatay ni Ebing. Sinabi niya na matapos silang uminom sa bar, naghiwa-hiwalay na raw sila at hindi na niya alam kung saan nagpunta si Ebing. Ngulit hindi nagtugma ang kanyang salaysay sa mga ebidensyang nakalap ng mga pulis. Lumabas sa CCTV footage na magkasama pa rin sila ni Ebing matapos silang umalis sa bar. Bukod pa rito, may ilang testigo ang nagsabi na nakita nila ang puting kotse ni Sander na umiikot malapit sa lugar kung saan natagpuan ang bangkay. Dahil dito, lalong tumindi ang hinala ng mga pulis na si Sander ang pangunahing suspek sa kaso. Habang mas lumalalim ang investigasyon,
Unti-unting lumabas ang mga detalye tungkol sa tunay na nangyari nung gabing iyon. Lumabas sa mga ebidensya na matapos nilang uminom sa bar, hindi agad umuwi ang grupo. Sa halip, dinala ni Sander ang sasakyan sa isang liblib na lugar. Dito, nagkaroon ng mainit na pagtatalo sa pagitan nila ni Ebing. Ayon sa mga pulis, matagal nang may tensyon sa pagkakaibigan ng dalawa at madalas silang nag-aaway dahil sa personal na issue. Sa puntong iyon, naging marahas si Sander. Binugbog niya si Ebing at kalaunan ay sinakal hanggang mawala nito ng malay. Kasunod nito, tinanggalan siya ng damit at iniwan ang kanyang katawan sa damuhan upang magmukhang isang krimen na gawa ng hindi kilalang tao. Upang takpan ang kanyang mga bakas, pinilit ni Sander na burahin ang lahat ng posibleng ebidensya, kabilang ang pagtatago ng cellphone at mga gamit ni Ebing. Ngulit, hindi niya naitago ang katotohanan. Sa pamamagitan ng CCTV footage, mga testigo at forensic evidence, tuluyang napatunayan ng pulisya na si Sander ang may kagawa ng karumal-dumal na krimen. Matapos ng isang linggong investigasyon, inaresto ng mga pulis si Sander Gala Cruz. Nahaharap siya sa kasong murder dahil sa matinding ebidensyang nagtuturo sa kanya bilang pangunahing salarin. Naging matindi ang litisin dahil bukod sa pagkakaibigan nila ni Ebing, kilala rin siya sa kanilang lugar kaya't maraming hindi makapaniwala sa ginawa niya. Ngunit malinaw ang mga ebidensyang iniharap ng prosekusyon, ang CCTV footage, testimonya ng mga saksi at resulta ng forensic examination. Lalong nakadagdag sa bigat ng kaso ang katotohanang itinangka pa ni Sander na itago ang krimen sa pamamagitan ng pagsisinungaling sa mga pulis at pagtatago ng gamit ng biktima. Samantala, ang pamilya ni Ebing ay dumalo sa bawat pagdinig. Ang kanyang ina na si Cherry ay palaging umiiyak sa korte, nangangatig na makamit ng hustisya para sa kanyang anak. Hindi man ito maibabalik si Ebing, ang kanilang pamilya ay umaasa na ang batas ay magbibigay ng tamang parusa sa pumatay sa kanya. Sa huli, nagsilbing paalala ang kasong ito na ang mga taong pinakamalapit sa atin, minsan ay sila pa ang kayang gumawa ng pinakamasakit na pagtataksil. At para sa LGBTQ community, naging simbolo si Ebing ng patuloy na laban para sa respeto, pagkilala at hustisya. Ang trahedyang nangyari kay Ebing Mayor ay isang paalala sa lahat ng kahalagahan ng respeto at pag-unawa sa iba, lalo na sa mga miyembro ng LGBTQ community. Ipinakita ng kwento na ang karahasan at diskriminasyon ay maaaring humantong sa hindi masukat na kalukutan at pagkawala. Ang kanyang buhay, bagamat maikli, ay puno ng kabutihan, pagkamatiisin at pagmamahal sa pamilya at kaibigan. Sa kabila ng sakit at bighating na iiwan ng kanyang pagkamatay, nagsilbing inspirasyon si Ebing sa iba na patuloy na ipaglaban ang kanilang karapatan at pagkatao. Ang hustisyang naipagkaloob sa kasong hindi lamang para sa kanya, kundi sa buong komunidad na naniniwala sa katarungan at laban kontra karahasan at pang-aapi. Sa huli, ang kwento ni Ebing Mayor ay paalala na bawat buhay ay mahalaga at ang bawat kilos ng karahasan ay may kaakibat na responsibilidad at parusa. Hindi dapat mawala ang boses ng mga inosente. Ang kanilang alaala ay dapat manatiling buhay bilang gabay at inspirasyon para sa ating lahat. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutan i-like, i-subscribe, at i-turn on ang notification bell para updated ka sa susunod naming mga true crime stories. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli.